Bea Liz Ramos. Yan ang kanyang pangalan, pero mas sanay siyang Bea ang tawag sa kanya. Sa edad na 18 ay hindi pa rin siya pumapasok sa totoong paaralan. Siya ang nag-iisang anak ng bilyonaryong nakatira sa isang eksklusibong subdivision. At dahil nag-iisang anak siya, may mga bagay na ayaw gawin ng ama niya para sa kanya. Simulan natin nung si Bea ay bata pa. Sobrang saya ni Bea nung nalaman niya na may mga batang papasok sa paaralan para matuto at magkaroon ng mga kaibigan. Excited si Bea. Naudlot lahat ng yun nung narinig niya ang sinabi ng kanyang daddy. Tandang-tanda niya pa yun. That time, she was 5 years old. Batang babae na gustong-gusto makakilala ng mga kaibigan. Daddy, we missed today's enrollment. Paiyak na bigkas ng batang babae na may luha sa kanyang mata. Kinapaka pa niya ang damit ng kanyang ama. Sinusubukan niyang kunin ang atensyon nito. Ibinaba naman ng kanyang ama ang hawak nitong cellphone at saka ibinigay ang atensyon nito sa kanyang anak. Look, honey. Yumuko ito sa naturang posisyon ng anak. Mga mata nila ay nagkapantay na. Ganito kasi, your tito and I made the decision na i-homeschool ka na lang. Bigla na lang gumungo ang mundo nang marinig ng bata ang balita na isinambit ng kanyang ama. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman, pero alam niya kung ano ang naunang naramdaman niya. Sakit. Pero bakit po? Mahina ang kanyang boses. Halos paiyak na. Tinahan naman siya agad ng kanyang ama habang hinawi ang kanyang buhok sa muka. Naaawa man ang kanyang ama. Alam nito na mas ikabubuti ito ni Bea. Bea, intindihin mo si Daddy, please. But I'm really looking forward into it, Daddy, she sobbed. Pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Mahina ang kanyang boses at habang tumatagal mas lalo siyang naiiyak. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama at ganoon din naman ang kanyang ama. Niyakap din siya pabalik. Tinapik-tapik ng kanyang ama ang likod ng anak niya. Bea Liz, please don't hate Daddy, okay? You're too young to understand the world, but I'll let you know naman. And that's just it. Since then, lagi na siyang homeschooled. Hanggang sa pagtanda niya, kahit na pinaulit-ulit na sinabi sa kanya ang dahilan, hindi niya pa rin matanggap ang lahat. Na dahil lang sa natatakot ang kanyang ama, ay hindi na siya pwedeng makipaghalubilo. Kahit pa na ganoon, hindi na siya nagsabi sa kanyang ama na gusto niyang mag-aral sa totoong paaralan. Ngayong araw, may bago na naman siyang teacher. Kaya nga lang, hindi niya ito tinatawag na teacher o sir kahit ma'am. Sa kadahilan na sa paaralan niya lang daw sila kikilalaning guro. Anak, aalis na si Daddy. Malakas na paalam ng kanyang ama sa kanya. Ngayon ay nasa kwarto si Bea. Inaayos niya ang kanyang mga koleksyong libro. Wala na rin naman kasi siyang gagawin. Tsaka, nasagutan niya na rin lahat ng kanyang takdang aralin na ibinigay ng kanyang naunang guro. Kahit papaano, ginagawa niya rin lahat ng tungkulin bilang estudyante. After all, nandirito pa rin naman nakasalalay ang kanyang diploma. Binuksan ni Bea ang pintuan ng kwarto at sabay sigaw. Okay, Daddy, ingat ka po. Malakas, pero hindi ito gaanong kalakas. Sakto lamang para marinig sa ibaba. Umalis na ang kanyang ama sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Bea sa kanyang kwarto. Pagkapunta niya sa kusina, bumungad agad ang kanyang yaya sa kanya. Bea, kain na. Sabi nang makita siya ng matandang babae. Nakangiti ito sa kanya. Halos 10 taon din ang agwat nito sa ama niya. Tumangaw si Bea. Opo, saglit lang po, Manang Len. Hinitian siya ni Bea at saka pumasok sa kwarto. May nakalimutan kasi siya. Maya-maya ay bumalik na rin siya sa kusina. Pagkalabas niya ay nakita niya ang kanyang yaya. Naghahain ng kanyang makakain sa lamesa. Manang Len, kayo po, kumain na po ba kayo? Tanong ni Bea habang siya ay palapit sa hapagkainan para kumain. Tumango naman ang mas nakakatandang babae sa kanya at sumagot. Oo, iha, kanina pa. Tumungo naman si Bea pabalik at saka itinuon ng pansin sa pagkain niya. Ngayon, iniisip niya naman kung ano ang ituturo sa kanya ng bago niyang guro.
Paano kasi? Papalit-palit siya sa tuwing sumasapit ang bagong linggo. Hindi niya raw kasi kaya na iisang tao lamang kada taon. Naintindihan naman yun ng kanyang ama, kaya yun na lang din ang ginawa ng kanyang ama para sa kanya. Maybe that way, it's better to just keep her to their home. Manang Len, sino po kaya ang magtuturo sa akin ngayon? Tanong ni Bea sa kanyang yaya. Tumayo si Bea, natapos na siyang kumain kaya naman liligpitin na niya ang kanyang hugasin. Pagkakita sa kanya ng kanyang yaya ay agad itong nagsabi na siya na ang gagawa at sinagot na rin ang kanyang tanong na, "Hindi ko rin alam, iha, pero makikita mo rin naman siya mamaya. Mga 2 oras pa, nak." Sabi nito habang kinukuha ang mga pinagkainan ni Bea. Parang kinakabahan si Bea ngayong araw. Lagi kasing sinasabi ng kanyang daddy kung sino ang magtuturo sa kanya. Kaso kanina, nakalimutan niya naman itong tanungin. Bakit ba kasi kailangan niya pang mag-homeschool? Kaya naman niyang mag-isa sa paaralan niya. Tiningala ni Bea ang oras. 1 oras na lang at darating na ang magtuturo sa kanya. Umupo si Bea sa kanyang kama habang pinagmamasdan kung maayos ba ang itsura ng kanyang kwarto. O malinis ba itong tignan at kung magiging komportable ba ang magtuturo sa kanya. Inaayos ni Bea ang mga gagamitin niya para mamaya. Currently, siya ay isang senior high school na. Mga ilang buwan na lang at gagraduate na siya. Lagi niyang inaasam na sana pagtungtong niya ng college ay makapasok na siya sa totoong paaralan. Ngayon, dahil wala naman siya sa totoong paaralan, hindi na siya binibigyan ng honor o kahit anong certificate. Basta maganda naman daw ang performance niya sa kanyang mga guro at kung nasa paaralan daw siya, may chance raw si Beyang maging valedictorian. Pero alam naman niya na biro lang nila ito para hindi siya masyadong mailang sa kanila. Iginugol ni Bea ang mga sobrang oras sa pag-aayos ng kanyang mga libro. Total, sobrang wala naman na siyang magawa. Hindi rin naman siya pinapayagan ni Manang Len na tumulong sa gawaing bahay kasi trabaho niya raw yun. Tiningnan niyang muli ang oras. Nakita niya na may ilang minuto na lang at darating na ang kanyang guro. Hindi niya mapigilang isipin kung ano ang edad, tangkad, itsura o kung may pamilya na ba ang darating niyang guro. Wala siyang ideya kung sino ang guro niya ngayon. Nakalipas ang ilan pang minuto, tinawag si Bea ng kanyang yaya sa ibaba at sabing nariyan na raw ang magtuturo sa kanya. Pagkababa ni Bea, wala naman siyang makitang matanda na magtuturo sa kanya. Hinanap niya kaagad si Manang Len upang magtanong. "Manang Len, asaan na po?" Tinapik niya ang mga balikat ng kanyang yaya at itinigil naman ito ang kanyang pagwawalis. "Oh, iha, hindi mo ba nakita? Nanduroon oh." Itinuro niya gamit ang kanyang hilalaking mga kamay ang sala. Mayroon ngang lalaki, pero hindi niya masilayan ang kanyang muka. Lumapit pa siya ng konti, at noong nakita niya ng buo, siya ay nagulat. "Siya ba ang guro ko? Imposible. Parang kasing edad ko lamang ito." Patanong ni Bea sa kanyang sarili. Umupo si Bea, kunyari nag-uubo-ubuhan sa harapan niya para naman napansin niya siya. At napansin niya nga talaga siya. Nagkita ang mga mata nila at isa lang ang masasabi niya, hindi niya ito kalahi. "Hi miss, I'll be the substitute for your supposedly teacher for today. English is the subject, right?" Saad ng kanyang guro. Positibo, hindi nga siya Pilipino. "I do not understand. Why? What is the exact reason?" Tanong naman ni Bea. Ibinaba ng kanyang guro ang hawak nitong ballpen at saka itinoon ng atensyon sa dalaga. "My uncle is supposed to be your teacher. Kaso, may sakit daw siya." Ang pagbabago niya ng wika ay mas lalong binigyan si Bea ng pagtataka. Hindi siya Filipino, pero marunong siya magtagalog? Nagtatakang tanong ni Bea sa isip niya. Pinangaan lamang siya ni Bea. "Sige, naiintindihan ko." At sila ay nagtungo na sa kwarto ng dalaga upang magsimula ng mag-aral. Habang sila ay nag-aaral, pinutol ni Bea ang pananalita ng kanyang guro at bigla-bigla na lang namula ang kanyang mga pisngi. Tiningnan niya si Bea at itinanong kung ano yun. Mababa ang kanyang boses pero sakto lang para marinig ito ng dalaga. Ilang taon ka na ba? Huwag mo sanang masamain ang tanong ko." Halos pabalong nagtanong ng dalaga.
Medyo nahihiya pa si Bea baka mailang yung guro sa kanya. Pero bigla naman siyang ngumiti. Ayun lang ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ibinaba niya ang libro sa kamay niya at tumawa. Sa ngayon, 19 years old na ako and currently first year college. Napahanga si Bea. Halos isang taon din ang agwat nito sa kanya pero hindi makakaila na magaling talaga siyang magturo. Sa totoo lang, magaling siyang magturo kahit pa nakasing edad ko lamang siya. At kung ikukumpara ko siya sa mga nauna, partida mga lisensyado pa ang mga yon, mas magaling talaga siya. Sambit ni Bea sa sarili. Tinanguan ko siya. Sige. Magpatuloy na ulit tayo. Tinanguan na rin siya ni Bea pabalik at nagpatuloy na silang mag-aral. Nakalipas na ang isa pang oras at natapos na sila sa pag-aaral. Inayos na rin ng kanyang guro ang kanyang mga gamit bago magpaalam kay Bea. Hala, hindi ko malang natanong ang kanyang pangalan. Masyado akong nakatuon sa kanyang edad at nakalimutan kong tanungin ang pangalan niya. Paano ba ako magkakaroon ng kaibigan nito? Saad ng dalaga sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay dumating si Manang Len at nung nakita niya si Bea ay biglang nagkaroon ng ngiti sa kanyang muka. Sabay nagsabi, tapos na pala kayo, Bea. Tanong ng kanyang yaya habang nagwawalis. Tumango siya. Kanina pa po, nagstay lang ako rito saglit. Pabalik na nga po ako sa kwarto sana eh. Ninitian naman niya si Manang Len. Ganun ba? Siya, sige. Magpahinga ka na at parating na ang isa mo pang subject teacher. Oo nga pala. Araw-araw ay may dalawa akong subject. Sana nga lang, bumalik siya bukas para naman malaman ko ang pangalan niya. Ano ka ba naman kasi, Bea Liz? Magtanong lang ng pangalan ay nakalimutan mo pa. Pabalaw nito sa sarili. Bumalik na si Bea sa kanyang kwarto upang hanapin ang mga gamit na gagamitin niya mamaya. Art class sila, kaya naman inihanda nito ang mga paintbrush at iba pang kauri nito. Natapos ang araw na ito na wala man lang siyang ideya kung anong pangalan ng lalaking nagturo sa kanya. Kinabukasan ay hinihintay niya na sana ang lalaking uli na iyon ang magtuturo sa kanya. Pero siya ay nabigo at patuloy na nabigo hanggang sa mga sumunod pang araw at buwan. Dumating ang araw at natapos na siya sa kanyang senior high school at hindi na talaga nagpakita ang lalaking noon pa ay nasa isipan niya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kay Bea Liz kung sino siya. Ilang buwan na ang nakalipas pero bakit hindi pa rin kita makalimutan? Wala sa sariling sambit ng dalaga. Iha, aalis na ako. Naudlot ang pag-iisip ni Bea nang nagsalita si Manang Len. Kumuha kasi ng isang buwang pahinga ang yaya nila na si Manang Len. Kaya bukas, kung papasok man ang kanyang daddy sa kanyang kumpanya, ay mag-isa na lamang si Bea sa bahay. Kahit pa na ayaw niyang umalis si Manang Len, ay wala naman siyang magagawa. Dahil kailangan din ito ng pahinga at oras para makasama din niya ang kanyang pamilya. Okay po Manang Len, take care po sa biyahe. Mahinang sagot sa kanya ng dalaga habang nanonood ng TV. Nakita niya si Manang Len na tumango at saka lumabas na ng bahay. Napasinghap siya sa hangin at ibinalik ang atensyon sa pinapanood. Hanggang ngayon, sumasagi pa rin sa isip niya yung lalaking guro niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan. Nahihiya kasi siyang magtanong sa daddy niya. For sure, tatawanan lang ako ni dad. Pailing na sambit ng dalaga. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at nung tiningnan niya, ang daddy niya na pala ang dumating. Daddy, you're home! Tumakbo si Bea at sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap. At isang mahigpit na yakap din ang iginanti ng kanyang ama sa kanya. Parang ngayon lang sila nakita sa ilang taon na sobrang busy ng daddy niya. Ang daddy na lang niya kasi ang laging nandiyan para sa kanya simula ng bata pa lamang siya. Lumaki kasi siyang walang nanay at si Manang Len ang tumayong parang nanay niya. Bea, I have a great news for you anak. Masayang sinambit ng kanyang ama. Noong narinig niya ang sinabi niyang great news, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. She loves surprises, lalo na kung ang sorpresa ay maganda. Pinipigilan niya ang sarili niyang mapangiti sa sinabi ng dati niya. Sinusubukan niyang maging kalmado sa harapan ng ama niya.
Pwede ka na magpa-enroll at pumasok sa universidad, anak. Pasigaw na bigkas ng kanyang daddy. This time, ang tono ng pagsigaw niya ay mas masaya at mas may pagmamahal. Agad naman uling yumakap si Bea sa kanyang daddy dahil sa kanyang narinig. Totoo po ba? Pagkatapos ng ilang taon, ako ay mag-aaral na sa totoong paaralan? E di magkakaroon na po ako ng mga kaibigan. Sabay kakain minsan sa labas at namamasyal sa mall. Gusto ko rin maranasan yun. Tinanguan siya ng daddy niya na naging kadahilanan upang lalong matuwa si Bea. Pagkagising ng dalaga, maagang maaga pa ay masayang masaya na agad siya dahil ang kanyang pinakaasam na pag-aaral sa totoong paaralan ay matutupad na rin sa wakas. Hindi niya masabi sa kanyang ama na sobrang saya niya sa pangyayaring ito, pero totoo, masaya talaga siya. First year college na siya ngayon at kumuha siya ng kursong fine arts. Inayos niya agad ang kanyang kama at saka bumaba sa kanyang kwarto. Bumungad agad sa kanya ang kanyang ama na nagkakape sa sala, nanonood sa TV na lagi naman talagang ginagawa ng kanyang ama. Oo nga pala, walang pasok ang ama niya ngayon. Tsaka, voluntaryo lang ang pagdating niya sa trabaho, no? After all, ang ama niya ang may-ari ng malaking kumpanya sa buong bansa. Kaya, kaya nitong mamili kung kailan lang siya papasok. Good morning, nak. Bati sa kanya ng kanyang ama habang nanonood ng TV. Good morning, Di. Aga mo po today, ah. Bati rin ni Bea sa kanyang ama. May almusal na dyan na nakahain, nak. You may eat now. First day of school. You're feeling happy? Very happy, Daddy. Tumatalon-talon na naman siya. Tumawa sa kanya ang kanyang ama at itinuon muli ang pansin sa pinapanood nito. Hindi na rin umimik si Bea sa kanyang ama at pumasok na lang siya sa kusina. Bumungad sa kanya ang iba't ibang putahin ng mga ulam na kadalasan ay kanyang inuulam din. Mayroong mga frozen at mayroong din namang mga tira kagabi. Dala ng kanyang ama na hindi naman niya nabawasan kahit unti dahil walang kumain sa kanila kagabi. Nakalipas ang ilang minuto, natapos na siyang mag-almusal at iniligpit ng bago nilang yaya ang pinagkainan niya. Agad siyang pumasok sa banyo at naligo. Isang oras din ang nakalipas bago siya natapos maligo. Mabagal talaga siyang kumilos, lalo na pagdating sa kanyang katawan. Kailangan niyang maging maganda at mabango lagi. Sino ba naman kasing hindi gugustuhin maging maganda at mabango kung ikaw ay anak ng isang kilalang mayaman sa bansa? Paglabas niya ng banyo, wala na doon ang kanyang ama. Umakyat na siya sa kanyang kwarto at nagsimulang magbihis at ayusin ang sarili. Wow, ang ganda ko today! Nakangiting sambit ng dalaga sa sarili. Sa edad na 18 ay totoong hubog na ang katawan ni Bea at hindi maipagkakailang maganda talaga siya. Para siyang modelo sa tangkad niyang 5'7" at balingkinitang katawan. Ilang minuto ang nakalipas, finally, natapos na rin siyang mag-ayos. Ihahatid siya ng daddy niya sa school. Gusto ng ama niya na siya mismo ang maghahatid sa anak, lalo na't unang araw niya ito sa paaralan. Habang naghihintay siya sa daddy niya, ay hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa lalaking nagturo sa kanya. Sana nakita ko siya ulit. Wala sa loob niyang nasambit. Napukaw ang kanyang atensyon nang biglang nagsalita ang kanyang daddy. Halika na, nak. Sa kamay niya, hawak na niya ang susi ng sasakyan. Sabay nang bumaba ang mag-ama at diretso na sila sa garahe. Alam mo, napakaaga mo, nak. Anong oras pa lang, oh? May isang oras ka pa, sabi ng daddy niya. Binuksan ng kanyang daddy ang pinto ng kotse at saka pinaandar ang makina nito. Daddy naman eh, mas mabuting maaga ako. Hoping na magkaroon ako ng mga kaibigan sa school. Baka sa tono ni Bea ang pagka-excite. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Sinimulan nang magmaneho ng daddy niya papunta sa paaralan na papasukan niya. Yes, Dad, I will do. Matama ang sagot naman ni Bea. Ilang minuto ang nakalipas at nakarating na nga sila sa paaralan. Sadyang malaki nga ito at maraming tao. Karamihan ay hindi naka-uniform at iba naman ay naka-uniform pa rin.
Mas pinili ni Bea ang pampublikong universidad kaysa private dahil mas gusto niyang makihalubilo sa mga tao rito. Maraming nagagapuhan at nagagandahan sa paaralang iyon, pero isa lang ang pumukaw sa atensyon ni Bea. Isang lalaking familiar sa kanya kahit pa nakatalikod ito sa kanya. Ang lalaking unang kita pa lang niya ay nag-iwan na agad ng isang estrangherong pakiramdam na hindi niya mawari. Ewan ba niya pero parang namagnet ata si Bea sa lalaking yun at dinala siya ng kanyang mga paa sa gawin ng lalaking yun. Excuse me po. Wala kasi akong kilala kahit isa rito eh. Pwede mo ba akong samahan sa Dean's office dito? Sambit ng dalaga. Ganun na lamang ang gulat ni Bea nang lumingon ang lalaki at magtama ang mga mata nila. Siya nga, hindi siya maaaring magkamali. Kahit na lumipas na ang ilang buwan, tandang-tanda niya pa rin ang lalaking ito. Ang lalaking nagturo sa kanya noon. Pagkarinig ni Alfred sa boses ng dalaga, ay may kung anong kabog sa dibdib niya na ngayon lang niya naramdaman. Miss, kasi nauutal na sambit naman ng binata sa kanya. Busy kasi ako ngayon. Nakikita mo naman nagre-review yung tao. Pasungit na wika ni Alfred, ngunit sa loob nito ay hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman lalo't kilala niya ang babae. Ang mayamang homeschool girl na tinuruan niya noon. Ano naman kayang ginagawa ng babaeng ito sa isang pampublikong paaralan? Nagtatakang tanong ni Alfred sa sarili. Magsasalita pa sana si Bea nang may biglang tumawag sa kanya. Isang nakaunipormeng babae at hindi maipagkakailang isa sa guro ng paaralan na yun. Miss Ramos? Kanina ka pa namin hinihintay sa Dean's office. Tinawagan kami ng daddy mo na andirito ka na daw. At alam kong ikaw yung anak ni Mr. Ramos dahil ikaw lang ang bago sa paningin namin dito. Nakangiting wika ng guro na si Ma'am Santos. Good morning po. Paling naman ni Bea. At sumabay siya sa guro patungong opisina ng school. Naiwan naman na nakatulala si Alfred. Siya nga yun. Medyo nakaramdam siya ng kaunting guilt dahil sa inasal niya kanina sa dalaga. Nasungitan ko siya, sambit ni Alfred sa sarili. Susundan sana ni Alfred ang dalaga, ngunit biglang dumating si Kiana, ang best friend niya kaya't wala sa loob na sumama na ito sa kanya. Habang nasa isang gilid si Alfred at abala sa pagre-review para sa susunod na subject, biglang napatigil siya sa ginagawa dahil may tumawag sa kanyang atensyon. Alfred, pinapatawag ka sa faculty room. Wika ng isa niyang kaklase. Biglang kinabahan si Alfred. Anong nagawa ko at biglang pinapatawag ako sa loob ng binata? Dali-dali naman niligpit ni Alfred ang mga gamit at nagmadaling nagtungo sa naturang opisina. Nasa pintuan pa lamang si Alfred nang biglang sinalubong siya ng isa sa mga teacher ng eskwelahan. Oh, Alfred, mabuti't andito ka na. Wika ng guro. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Villamor. This is Miss Ramos, our new student here. I want you to guide her around the campus. Wika ng guro na kumausap sa kanya. Pero bakit ako, sir? Takang tanong ni Alfred. Iho, ikaw ang ni-request ni Miss Ramos para samahan siya. And don't worry, because you are excused sa lahat ng exam mo today. Saad naman ng guro. Hindi na nakatanggi si Alfred kahit na nagtataka pa siya bakit siya ang gusto ni Bea para samahan siya sa paglibot sa campus. Habang naglalakad ang dalawa ay tila mabibingka sa katahimikan. Hindi nila alam kung paano nila sisimulan ang kanilang usapan. Hanggang sa, sorry ha, naabala pa kita. Wika ni Bea sa marahang boses habang nakatingin sa kanya ang mga malamlam na mata nito. Hindi nakaligtas kay Alfred ang mga matang iyon ni Bea. Pakiramdam niya ay nilalambot ang tuhod niya sa tuwing nakatingin sa kanya ang mga matang iyon. No, ako dapat ang humingi ng sorry sa'yo kasi sinungitan kita kanina. Pero hindi ko sinasadya yun.
Nabigla lang kasi ako at andito ka sa school right now. Hinging pasensya ni Alfred sa dalaga. Biglang ngumiti si Bea sa sinabing iyon ng binata dahil pakiwari niya ay ayun ang simula ng pagiging magkaibigan nilang dalawa. Halos matapos na nilang libutin ang campus maliban sa garden at cafeteria. Nagsimula silang maglakad at nagtungo sa cafeteria dahil kanina pa sila naglilibot at nakaramdam na sila ng gutom. Sa cafeteria ay agad pumili na makakain ang dalawa at doon nakita ni Beatrice ang pagiging gentleman ni Alfred. Sandwich with ham and egg lang sa akin with red iced tea. Mahinang sambit ng dalaga. Agad namang tumalima si Alfred at kitang-kita ng dalaga ang pag-aasikaso niya sa kanya. Soft drinks at sandwich lang din ang inorder ng binata. Nagsimula silang magkwentuhan at nalaman ng dalaga kung gaano kasarap palang kasama si Alfred. Nalaman ng dalaga na kung gaano siya kaswerte sa pera dahil hindi niya ito problema ay kabaliktaran naman ang binata dahil napag-alaman niyang isang scholar pala ng school si Alfred. Nagsimulang humanga ang dalaga sa mga katangian na nakikita nito sa kanya. Hanggang sa hindi na nila namalayan ng oras at uwian na pala. So, paano? Salamat pala for today. Andiyan na si Dad for sure. Wika ng dalaga. You take care, Miss Bea. Marahang sambit naman ni Alfred sabay tango. Dad, I'm here! Kaway ni Bea sa ama niya. At tuluyang sumakay na si Bea sa sasakyan hanggang makaalis na ito. So honey, how's your first day of school? Masayang bungad ng dado niya sa kanya. It was fun, Dad, and so exciting. Wika naman ng dalaga. Well, bukod sa masaya ka, may dapat na ba akong malaman? Pakindat na tanong ng ama niya. Nagsimulang magkwento si Bea sa daddy niya dahil simula bata pa lamang siya ay wala na siyang nililihim dito. Pakiramdam niya ang daddy niya ang itinuturing niyang best friend. Samantala, nakauwi na rin si Alfred sa bahay nila at nadatnan niyang nagluluto ang mama niya para sa kanilang hapunan. Biglang yumakap mula sa likuran ng kanyang ina ang binata at biglang hinalikan sa pisngi ang mama Delia niya na nasa edad na 48. Simula nang umuwi sila galing ibang bansa at nagpasya mamuhay ng simple sa Pilipinas, silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Naiwan ang ama ni Alfred sa ibang bansa kasama ng kanyang bagong kinakasama. Kaya nagpasya si Alfred na kumuha ng scholarship para lang makatapos dahil hindi sapat ang suporta ng kanyang ama sa kanila. Tisoy ang itsura ng binata dahil Amerikano ang kanyang ama at Pilipino naman ng mama niya. Kaya pati ang pagsasalita nito ay hindi purong Tagalog. Nagsusumikap ang binata para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. My beautiful mama in the world! Ano kayang niluluto at mukhang masarap po yan ah? Wika ng binata. Hay naku, ang anak kong bulero naglalambing na naman. Nakangiting sagot naman ang ina ni Alfred. Nagluluto ang ina ng binata ng paborito nitong adobong pusit at kilawing dilis. At sa tuwing darating ang binata, hindi nila maiwasang mag-asarang mag-ina dahil simulat sa pool, malapit na talaga sila sa isa't isa. Mama, nakita ko po siya. Marahang sambit ng binata. Sino na? Wala sa sariling wika naman ng mama niya habang inaayos ang lamesa para maghanda ng hapunan nila. Yung tinuruan ko pong babae sa mismong bahay nila, matamis na ngiting sagot naman ni Alfred. Hindi naglihim si Alfred sa ina niya dahil naikwento nito ang babaeng tinuruan niya dati. At kahit isang beses lang yun, hindi na nawala sa isip ni si Bea. Oh nak, mabuti nagkita ulit kayo. Masayang sambit ng kanyang ina. Hindi na rin mapigilan ng mama niya na magtanong at mag-usisa. Kaya't ikikwento ni Alfred ang mga nangyari buong maghapon sa kanila ni Bea habang kumakain sila ng hapunan.
Samantala, sa bahay ng mga Ramos ay makikita ang mag-ama na nagtatawanan habang naghahapunan din. Iha, ibang kinang ang nakikita ko sa mga mata mo ngayon ah. Patuksong sabi ng ama ni Bea. Namula naman ang pisngi ni Bea at hindi niya maiwasang sabihin sa kanyang ama ang nangyari sa araw na ito. Daddy, I think I like him. Pabirong sambit niya sa kanyang ama. Please like, subscribe, notify,